Kasabay po ng pagdami ng mga namimili para sa Pasko, ang pagdami rin ng mga kaso ng nakawan. Pati bata nga po ginagamit sa krimen gaya ng nahuli cam sa Quiapo, Maynila. Ito pakita natin. Bata ho yan eh. Pag-uusapan natin yan kasama ng ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Ninang Gabby, good morning. Ninang kaagad, magandang umaga sa iyo. Attorney, nakakalungkot itong mga ganitong kaso at huling-huli nga sa video, yung pananalisin ng mga bata dahil mga bata ito. Ano bang pwedeng habol ng mga mabibiktima nila? Well, of course, alam naman natin na wala pang criminal liability ang mga yan at exempted sila sa ilalim ng batas natin, yung Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice Law, diba? Ang mga menor de edad na 15 years and below, wala pong criminal liability unless, of course, it's a heinous crime. At ang theft o pagnanakaw naman ay hindi naman matatawag na heinous crime. If at all, i-determine ng police at ng local social welfare officer kung ano ba ang pinakamainam gawin, kung kailangan ba ng diversion program, mediation, counseling. Otherwise, pakakawalan din ng batang to malamang sa custody ng kanyang mga magulang. Kung ayaw kunin ng mga magulang o ayaw sumunod ang mga magulang sa mga recommended measures, maaaring magkaroon ng involuntary commitment proceedings at ibibigay ang kustodiya ng bata sa DSWD na siya mag-aalaga dito. So kung dahil galit na galit kayo at ang habol ninyo ay mapakulong ang mga batang to, malamang ay mabibigukan kayo dahil wala ngang kulong ang mga menor de edad sa batas natin. Pero kung hindi mahabol yung bata, attorney, yung magulang kaya pwedeng mapanagot. Well, oo naman at dapat naman talaga siguro, no? Hindi porket may exemption from criminal liability ay tapos na ang lahat ng pananagutan. Unfair naman yan. The general rule is, pag ang isang menor de edad ay naging ugat ng isang pangyayari na dapat ay panagutan, usually ang mga magulang ang siyang liable para sa mga danyos o damages na ito. Ito ay ayon sa Article 2180 ng Civil Code na nagsasabing umiinog o nalilipat sa mga magulang ang liability for damages. Halimbawa, yung value ng ninakaw, mga gastos kung ang bata ay nanakit at nangailangan ng hospitalization o medication ang biktima nito. Of course, ang pinag-uusapan lamang natin ay ang civil liability at hindi ang criminal liability ng kulong. However, ibang usapan kung yung mga magulang mismo o kahit na ibang tao tulad ng sindikato o yung mga masasamang loob dyan na ginagamit ang mga bata para gumawa ng krimen. Sa ilalim ng Section 20C ng Republic Act 10630 na siya nag-amenda sa Juvenile Justice Law, ang kahit na sinong tao na gumagamit ng mga bata na susulsulin nito o gagamitin, tatakutin para gumawa ng krimen, sila ang mapapatawan ng penalty from the crime committed kung mapapatunayan nga ito. Meron nga mga sindikato, di ba? Alam mo nung sila ang behind this. Kasi, in fact, marami nagko-complain na yung mga bata, pag nahuli, naglalabas ng birth certificate. Handa sila. Handang-handa. So alam mong meron talagang nagtuturo, gumagamit dito sa mga batang to. So sana mahuli silang lahat. At tayo naman siguro, lalo na ngayong season na to, shopping, mag-ingat din tayo. No? Doble ingat din. Yung Huwag maging biktima. awareness natin. Correct. Attorney Gabby, maraming salamat. Maraming salamat. Happy Hump Day. Happy anniversary. Anniversary at Happy Hump Day po sa lahat.